Ma'am, ano pa po kaya ang inyong nakaalat ngayon na mga programs and livelihood para sa ating mga seniors? Ano, bukod dito sa inyong nabanggit, meron po ba silang mga aabangan pa, no, na maaaring makasali, makalahok yung iba? Opo. Ma'am, sa ating mga regional offices, no, kanya-kanya din po silang nagsasagawa ng kanilang mga pag-aaral, no, yung tinatawag nating training needs assessment din po, no, at lumabas doon na maliban po doon sa food and non-food processing, marami sa mga senior citizens natin na interesado, no, na magsagawa o matuto kung paano gumawa ng mga palamuti na maaari pa nilang maibenta, no. At kasama din po doon yung mga soap making and dishwashing liquid, no? At least po yun, kahit konti lang po ang capital, startup capital, ay maaari po silang makapagsimula na po. At marami din po na ninanais na matuto kung paano gumawa ng mga herbal products, no? Lalo na po itong mga pangangailangan na ito nakabase sa realidad, no, ng kanilang region or province, municipality or city, no. So halimbawa po, no, doon sa ating Davao region, kasi marami po doon sagana sila sa kanilang mga pananim, no, na pwedeng gawin, no, na maging herbal medicines. So kasama po din yan, ma'am, no, doon sa kanilang mga skills development training na isinasagawa, katuwang po ang ating regional counterparts din po ng TESDA and then ng DOLE din po. And then DTI, nagbibigay din po sila ng kanilang mga training kagaya ng financial management, paano po sila makakapagsimula sa mga licensing and permits pag halimbawa po na naandyan na nakaset up ng kanilang produkto at kung kailangan po nila ng mga storage facilities, so nakaagapay po yung ating mga partner agencies din po dyan. So maliban po sa efforts ng central office, meron po, no, lahat ng regional offices natin across the country